Imaginein mo na may hawak kang isang malinis at malinaw na baso ng tubig. Tapos, kumuha ka ng isang maliit na bote ng food coloring, kulay red. Tapos, patakan mo ang baso ng tubig. Isang patak lang, maliit lang. Di ba parang walang effect? Pero tingnan mo ito, nang ipinatak mo yon sa gitna ng tubig, biglang gumalaw ang baso. Hindi lang ito basta lumubog. Kumalat ito, umikot yung tubig sa loob. Umagos, dahan-dahang sinakop ang buong baso ng pulang kulay mula sa itaas hanggang sa ilalim. At sa loob lang ng ilang segundo, yung dating ordinaryong tubig ay naging kulay pula. Isang patak lang, kaibigan. Pero sapat na para baguhin ang buong baso ng tubig. Alam mo, kaibigan, ikaw at ako ang patak na iyon. Kahit feeling mo maliit ka lang, kahit iniisip mo wala kang epekto sa mundo, kahit feeling mo ordinary lang ang buhay mo, kapag isinabuhay mo ang disenyo ng Diyos sa iyo, ay binabago mo ang nasa paligid mo. Ikaw at ako ay may influence sa ibang tao. Ngayong araw, itutuloy natin yung ating series na Guardrails. Ito ay mga spiritual na gabay sa kalsada ng buhay. Ano ang purpose? Para hindi tayo mahulog sa bangin. Para hindi tayo mabangga at magising na lang isang araw, wasak na ang pamilya natin. Wasak na ang patotoo natin. At wasak na ang relasyon natin sa Diyos. Siyempre, hindi nais ng Diyos yun. Ang ganda ng plano niya sa atin. Kaya nga may guardrails. Nandyan yung salita niya. At yan yung pinag-aaralan natin week after week. At ngayong linggo, ang guardrails na pag-uusapan natin ay isa sa pinaka-critical. Ano yun? Guard your influence. Bantayan mo ang impluensya mo. Pabantayan natin ito dahil gaya ng patak ng food coloring sa isang tubig, ay malaki ang magiging epekto ng influence natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Pwedeng ang influence mo ay mabuti o pwedeng masama. Pero sa ayaw at sa gusto mo, ay nakaka-impluensya ka sa iba. Lagi kang nagdadala ng tao, either papalapit sa Diyos o papalayo sa Diyos. Yan yung isipin natin lagi. Huwag natin isipin na, naku, wala namang effect sa akin yan. Ako lang naman ito, nasa bahay lang naman ako, wala naman sigurong maapektuhan sa akin. Hindi, kaibigan, sa totoo lang, yung customer mo o yung trabaho mo, yung kasamahan mo sa trabaho, ang asawa mo, ang anak mo, ang lahat ng mga tao nakakasalamuha mo, magkakaroon ka ng effect sa ayaw at sa gusto mo. Sa lamesa habang almusal, ang tono ng boses mo, pasasalamat ba o reklamo? Makaapekto ka. Sa trabaho, kung paano ka magtrabaho, tapat ka ba o madaya sa trabaho? Makaapekto yan. Sa kalsada, kapag may nag-cut sa'yo, nagmumura ka ba o nananalangin? Sa harap ng anak mo, sinusunod mo ba ang sinasabi mong paniniwala mo o hindi? Sa kapitbahay mo, naayon ba ang kilos mo sa sticker na nakakabit sa sasakyan mo? O merong fish na nakalagay sa sasakyan mo o nakalagay doon, blessed. Kaibigan, hindi natin tatanungin kung may impluensya ba tayo o wala. Ang tamang tatanungin natin ay, anong klaseng impluensya ang meron ako ngayon? At sino ang naaakay ko palapit sa Diyos? O nag-aakay ako palayo sa Diyos? Kaya kaibigan, tapusin mo ang mensahe na ito hanggang dulo dahil magiging malinaw sa iyo kung gaano kalaki ang epekto mo sa mundo. Malalaman mo rin kung paano mo mapoprotektahan ng impluensya mo sa mga taong mahalaga sa iyo. Magandang araw muli mga ka-Wotji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 PM. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Jesus, ay inaanyahan ka naming i-declare mo ito publicly at ipahayag na ikaw ay totoong tagasunod na ng Panginoong Jesus. Ang link ng registration ay makikita nyo sa description. Okay, balik tayo sa topic. Paano ba natin babantayan yung ating influence sa ibang tao? May tatlo tayong point. Una, be the salt. Pangalawa, be the light. Pangatlo,
glorify God. So pag-usapan natin yung una, be the salt. Ano ba ibig sabihin nito? Tingnan natin yung Matthew 5:13. Basahin natin ito. Sabi diyan, kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Kaya nung sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples na sila ay asin ng lupa, ay hindi ito parang simpleng minomotivate lang sila ng Panginoon. Go, 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 rara. Parang mga rara lang, na ini-inspire lang sila. Pero hindi ito simpleng inspiration. Kasi kung uunawain natin ito ng mas malalim, ay ang gustong maintindihan nila ng Panginoon ay ang patungkol sa kanilang identity. Ano yun? Na sila ay asin. Hindi sinabi ni Lord na subukan nyo maging asin. Hindi sinabi ni Lord na magiging asin kayo balang araw. Hindi. Ang sabi niya, kayo ang asin ng lupa. Grabe, ang linaw nito. Kaibigan, ito yung totoo patungkol sa'yo. Kung ikaw ay tagasunod na ng Panginoong Hesus, ang pagiging asin mo ay hindi base sa nararamdaman mo. Hindi base sa performance mo kung naging mabuti ka ba in the past o hindi. At lalong hindi ito base sa edukasyon mo o sa estado mo sa buhay. Kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay naging asin. Pero ang tanong, bakit asin? Alam mo ba, sa panahon ng Panginoong Hesus, ang asin ay sobrang mahalaga. Hindi ito tulad ngayon na madali lang bumili. Available kahit saan. In fact, mura lang ito. Kahit saan. Kahit sa sari-sari store meron. Noon hindi. Napakamahal na commodity nito. So, paano siya naging mahalaga? Kasi, number one, yung salt, ginagamit ito para preservative. Para mapanatiling sariwa ang pagkain. Lalo na ang karne. Kasi nung panahon na yun, wala pang refrigerator. Pangalawa, ginagamit din ito sa purification, panlinis at pangpatanggal ng dumi. At pangatlo, ito ay pampalasa. Ito ang nagbibigay ng sarap sa isang pagkain. So, ano ang pagiging asin ng sanlibutan? Ano ibig sabihin ng pagiging asin natin? Ang ibig sabihin, nangangahulugan ito na tinawag tayong mga Kristiyano bilang tagapag-preserve laban sa pagkabulok ng moralidad ng mundo. Tayo yung asin. Hindi ibig sabihin na magiging judgmental ka sa mga tao o kaya magiging pulis ka na magbabantay ng mali ng iba. Nako, yan na naman, corrupt talaga yung gobyerno natin eh. Nako, itong kapitbahay ko, ganyan talaga yan eh. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Kundi sa pamamagitan ng iyong buhay na may kabanalan, buhay na may pagmamalasakit sa ibang tao, at buhay na walang pagkukunwari o kasinungalingan, ay mai-influence mo ang mga taong nakapaligid sa'yo na gumawa din ng tama bilang pagsunod sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng pagiging asin. Nung hindi pa ako mananampalataya ng Panginoong Hesus, ay wala akong pakialam sa Diyos. Ako ang isang taong mahirap makumbinse. At isa pa, alam ko na marami akong kasalanan na gusto ko pa ding ipagpatuloy gaya ng pambababae. At hindi ko ito maaring isuko sa Diyos. Bulok na bulok ako sa moralidad. At mas lalo pang lumalalim sa kasalanan. Kaya kahit inaaya na ako ng aking kapatid at ng aking bayaw na sumama sa church, ay hindi ako sumasama. Pero nung nakita ko na totoo ang kanilang malasakit, nakita ko ang pagbabago sa aking bayaw. Dahil siya, kasama ko din dati sa mga kalokohan. Bumibili kami ng mga nakaw na gamit. Pero nakita ko yung pagiging asin niya, nagbago. At na-realize ko na totoo pala ang sinasabi niya patungkol sa Diyos. At ako ay na-influence niya na sumama sa church. Siya ay naging asin sa akin na nag-preserve para hindi ako mas lalong mabulok. Imagine niyo, hindi lang ako yung naapektuhan. Naapektuhan niya pati yung magiging future family ko. Naapektuhan niya pati yung aking magiging future generations. Yung mga magiging anak ko at yung mga magiging anak ng anak ko. Grabe, ganun ang isang salt. Nakakaapekto sa buhay ng marami. At dahil dito, sabi ko, Lord, tulungan mo ako maging asin din sa ibang tao. At hindi lang pang-preserve ang asin, kundi ito din ay pampalasa. Alam mo ba yung pakiramdam na nagluto ka ng masarap na ulam, may karne, may gulay, pinaghirapan mo talaga ito ng mabuti. Pero pagtikim mo, naku, walang lasa. Bakit? Kasi wala palang asin.
Kaya nga, ang tanong ay, ganun ba nararamdaman ng mundo kapag wala ka? Parang walang lasa? Ganun ba nararamdaman ng iyong pamilya, kasama mo sa D group, na kapag wala ka ay parang may kulang? Namimiss nila ang iyong encouragement na nagbibigay ng pag-asa sa tuwing parang madilim yung mga sitwasyon? Namimiss nila yung pagpapakita mo sa kanila na sila ay importante? Namimiss nila ang mga advices mo na nagbibigay ng direksyon at purpose ng buhay? Kaibigan, pampalasa ka ba sa trabaho mo, sa tahanan mo, sa iyong church? May saysay ba ang presence mo sa buhay ng iba? Kaibigan, kung isa sa buhay mo ang pagiging asin, naku, mararamdaman ng epekto mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. Alam mo, natutuwa ako sa aking kaibigan kasi dahil sa kanyang passion na sumunod sa Diyos, na mag-disciple, maglingkod, at magpalago sa relasyon niya sa Diyos, ay ang kanyang anak, naku, sa murang edad, ay nagkukusa na mag-aral ng salita ng Diyos at magbahagi nito. Bakit? Kasi dahil sa presence ng asin na nagbibigay ng lasa o meaning at purpose ng buhay. Yun siya sa kanyang anak. Siya ay naging asin sa kanyang anak at sa kanyang asawa. Na ma-realize ng mga taong nakapaligid sa iyo na ang buhay ay hindi lang para kumita ng pera, hindi para maging successful sa career, hindi para makapag-asawa, makapagpamilya, magkaanak, mag-retire at mamatay. No, mas higit pa doon ang buhay. Ang isa sa naging influence sa akin ay ang aking D-group leader. Nakita ko kasi sa kanya ang totoong meaning ng buhay. Nakilalanin ang Diyos at ipakilala siya sa iba. Nakakala ko noon, kikilalanin ko lang ang Diyos. Pero nakita ko sa buhay niya na kailangan kong kilalanin ang Diyos at pagkilala ko na ang Diyos, ipapakilala ko rin siya sa iba. At dito ako nagsimulang magkaroon ng totoong satisfaction sa buhay. Nagkaroon ng lasa yung buhay ko. Na-realize ko na kaya pala hindi ako masatisfy sa anumang na-achieve ko sa career at business, ay dahil hindi ko pala alam ang totoong purpose ng buhay ko. Pero praise God, dahil may taong naging asin na pampalasa sa buhay ko. Kaibigan, maraming taong nadidepress ngayon. Minsan sinasabi nila, nasa akin na yung lahat pero hindi ko alam kung bakit ako depressed. Kaibigan, kailangan mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Siya ang magpupuno ng emptiness sa iyong puso. Now, ang asin ay hindi lang pang-preserve para hindi mabulok ang moralidad. Hindi lang pampalasa, kundi ito ay purifying agent din. Sa lumang tipan, ginagamit ang asin sa mga handog para sa Diyos. Isa itong simbolo ng purity, faithfulness, at dedication. Kaya tayo bilang asin, tayo ang daluyan ng kalinisan sa salita. Daluyan ng kalinisan sa ugali. Hindi tayo perfect, pero sinisikap natin araw-araw. Nadaluyan tayo ng pagmamahal sa pakikitungo sa ating kapwa. Ang ibig sabihin ay kapag marumi sa paligid, tayo ang purifying agent. Hindi tayo dumadagdag na magparumi pa, kundi tayo dapat ang nagpapalinis. Ano ibig ko sabihin? Ang buhay mo dapat ang nagdadala ng kalinisan, hindi ng karumihan. Naalala ko noon na galit sa akin ang mga asawa ng aking mga kaibigan dahil ako daw ang nagiging dahilan ng pagiging lulong sa bisyo ng mga asawa nila. Totoo naman, bad influence ako sa kanila. Buti na lang by God's grace ay pinatawad at nilinis ako ng Diyos. At ngayon binibigyan ng pagkakataon na maging purifying agent din sa mga dati kong kaibigan. Para mas maintindihan natin, example, pagdating sa trabaho, kung lahat ay nandadaya pero ikaw ay tapat. Kung ang lahat hindi pumapasok ng tama sa oras, laging late. Pag wala ang boss, kwentuhan. Pero ikaw, papasok ka ng tama. Pagpasok mo, trabaho agad. Ang kwento mo, kapag lunch break. Pero subsub ka sa trabaho. Nakafocus ka sa trabaho. Tinitignan mo kung ano yung mai improve mo sa trabaho araw-araw. Dahil alam mo na nagtatrabaho ka para sa Diyos. Alam mo kapag ganon, nagiging preservative ka at purifying agent. Sa pamilya, kung lahat ay nag-aaway, pero ikaw ay tagapagpayapa, ikaw ang asin na nagdadala ng kalinisan ng puso. Kaya lang, may babala ang Panginoong Hesus. Sabi, kung ang asin ay tumabang, paano may babalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Ibig sabihin, pwede palang mawalan ng alat ang asin. Pwede palang Kristiyano ka sa pangalan, pero wala ka ng epekto na mabuti sa ibang tao. Wala ng alat, wala ng lakas, wala ng patotoo. Halimbawa,
Kapag walang pakakaiba sa mundo, Kristiyano sa pangalan pero nakikisama sa tsismisan sa opisina, sumasama sa kamunduhan tuwing barkada night, at walang pinagkaiba ang lifestyle sa mga hindi nakakakilala sa Panginoong Hesus, walang nakikitang pagkakaiba, ang ibig sabihin, wala ng lasa. Wala ng alat. Kaya sabi doon sa talata, naku, tatapakan na lang yan, itatapon na lang. Kasi marumi na contaminated na. Ang isang asin, hindi mo na pwedeng gawing pampalasa sa pagkain mo na niluluto kung nadumihan na. Kung nalagyan na siya ng ibang elemento. Kapag nalagyan na siya ng lupa, kapag dinapuan na siya ng langaw, at kung ano-ano pa, nadumihan na, hindi mo na yan gagawing pampalasa sa pagkain na niluluto mo. Itatapon mo na lang yan. Kapag nahulog sa patuloy na kasalanan, halimbawa, may tao nahulog sa patuloy na pagkakasala, nagtuturo ng honesty sa D-group, pero nandaraya sa trabaho. D-group leader siya, for example, and palaging sinasabi niya, o kailangan maging honest tayo. Pero pagdating sa trabaho, nandadaya sa negosyo. Nagsasabi ng purity, pero palihim na nanonood ng pornography. Nagsasabing, mahal ang Diyos, pero laging mainitin ng ulo sa pamilya. Naku, isa na ako doon. Kailan lang nag-apologize ako sa aking asawa dahil ako ay nakakapagtaas ako ng boses sa kanya. Pero tingnan nyo ito, kaibigan. Kung ito na yung lifestyle natin, hindi ito nagtutugma sa salita ng Diyos at sa sinasabi natin at sa ginagawa natin. Ang ibig sabihin nun, nawawala yung alat, nawawala yung lasa. At ang ganong buhay, sayang. Kung gagawin mo tong lifestyle sa buhay mo. Isipin mo si Abraham. Nung namagitan siya para sa Sodom at Gomorrah, malinaw na naunawaan niya ang role niya bilang asin. Kasi gugunawin na ng Diyos yung Sodom at Gomorrah. Sabi niya sa Diyos, Lord, lilipulin mo ba ang buong syudad kahit may 50 matuwid doon? Alam mo, tinatanong niya parang kung may 1 milyon ang population nitong Sodom at Gomorrah tapos may 15 na katao na follower nyo, lilipulin mo ba itong bansa na ito? Sabi ni Lord, hindi. Kaya lang si Abraham talagang makulit, nakipag-negotiate, nakipag-usap pa siya hanggang bumaba sa 10. Pag 10 na lang ang Christian, Lord, gugunawin mo pa rin ba ang Sodom at Gomorrah? Sabi ng Lord, hindi. Isipin mo yon. Naniniwala si Abraham na kung may kahit 10 matuwid lang sa isang tiwaling lungsod, pwedeng mapigilan ang judgment ng Diyos. Grabe, no? Narealize ko, ang buhay ng isang follower ng Diyos ay may kakayahang magligtas ng iba mula sa kapahamakan. Kaibigan, ganyan din ang epekto ng buhay mo kapag ikaw ay faithful at committed follower ng Panginoong Hesus. Hindi lang sarili mo ang napoprotektahan mo. Ang pamilya mo napoprotektahan din sa spiritual attacks, spiritual lies ng kaaway. Ang integrity mo sa trabaho nagiging gabay para sa iba na manatiling tapat. Kahit ang iba pa nga na mga kasama nanlalamang at nandadaya para lang kumita. Ang panalangin mo para sa community, para sa iyong pamilya na naliligaw, para sa iyong D-group members, gaya ng ginawa ni Abraham, yung panalangin niya ay pwedeng maging dahilan para bumagal ang paglaganap ng kasamaan. Kaya tandaan mo ito, kaibigan. Hindi ka lang nabubuhay para sa sarili mo. Ang pagsunod mo sa Diyos ay nagbebenepisyo sa lahat ng nakapaligid sa iyo. Isipin mo na lang ang isang Kristiyanong guro na kahit marami sa kasamahan niya ay pumapayag na mandaya sa grades ng estudyante o kumita ng extra sa maling paraan, pero siya ay nananatiling matuwid. At dahil sa paninindigan nitong Christian teacher na ito, ay pwede siyang maging model na ginagaya ng ibang kasamahan sa trabaho at napapanatili ang integrity ng buong paaralan. Alam mo, naintindihan din ni Abraham na ang panalangin ay kayang magbago ng mga lungsod. Nang ipinalangin niya ang Sodom, ipinakita niya na naniniwala siya na ang panalangin at kahilingan sa Diyos patungkol sa mga bagay dito sa lupa ay kayang magpabago ng sitwasyon ng buong bayan. Kaya kaibigan, huwag mong maliitin yung panalangin mo. Maging asin ka. Huwag mo isipin na maliit lang ang boses mo sa Diyos. No. Ang panalangin mo para sa mga leader ng ating bayan na nagkakagulo ngayon, panalangin mo para sa mga guro ng ating mga paaralan o iba-iba pang government officials, panalangin para sa mga negosyante sa marketplace at iba pa. Alam mo, ang lahat ng mga yan, meron niyang effect. Ang panalangin mo para sa kapitbahay mo ay pwedeng magdala ng kaligtasan sa pamilya nila. Ang panalangin mo para sa community ay pwedeng maging dahilan ng pagbabago ng policy at rules. Pwedeng magbago sa kapaligiran. Pwedeng magbago sa direksyon ng isang buong lungsod. Kaibigan, huwag ka lang basta magreklamo
sa mga problema sa paligid mo. Huwag mo lang basta sabihin, puro korap na mga tao sa gobyerno. No, kaibigan. Sa halip, meron kang pwedeng gawin. Ano yun? Kagaya ni Abraham, kausapin mo ang Diyos. Lord, makasalanan po kaming lahat. Tulungan niyo po kami. Huwag puro sisi sa gobyerno. Huwag puro sisi sa kapitbahay. Huwag puro paninisi sa sistema. Kundi lumapit ka sa Diyos. Bakit? Kasi siya lang ang may kapangyarihan na magbago ng lahat ng sitwasyon. Ang ibig sabihin, kaysa mag-rally ka dyan sa kalsada, manalangin ka na lang. Ang ibig sabihin, sa practical na paraan, imbis na bumili ka lang ng mas matibay na gate o mas mahal na lock, dahil naiisip mo, tumataas na yung kriminalidad, bakit hindi mo ipatawag yung mga kapitbahay mo at mag-organize ka ng prayer meeting? Sa halip na pagchismisan ng ibang tao, bakit hindi ka na lang sumali sa prayer gathering natin online? Alam nyo ba yon? Every Thursday, meron tayong online prayer gathering. No, mag-type lang kayo sa comment section kung gusto nyo mag-join. At hayaan mo na ang iyong buhay ay gamitin mo para sa ikabubuti ng ibang tao. Hindi mo alam, baka yung magnanakaw na kinakatakutan mo, naku, siya mismo ang makatagpo ng grace ng Diyos dahil pinapanalangin mo siya. May isa pang bagay na ginawa si Abraham. Bilang asin, naintindihan niya na rescue is better than judgment. Nang nahuli si Lot at nadamay sa gulo ng Sodom, hindi siya tinanggihan ni Abraham. Hindi niya sinabing, buti nga sa'yo, yan kasi pinili mo eh. Hindi. Pinili niyang tulungan si Lot kaysa husgahan. Ibigan, ganyan din ng panawagan sa atin bilang asin. Kapag may kilala kang bumagsak dahil sa maling desisyon, tutulungan mo ba sila o ipagmamalaki mo na sinabi ko na kasi sa'yo, tigas ng ulo mo, hindi ka naniniwala sa akin eh. Ayan, bahala ka sa buhay mo. Kapag may kapatid ka na nalugi dahil sa pagiging pabaya sa negosyo, magtuturo ka ba ng mali? Sasabihin mo ba, ito kasi, problema mo yan eh. Ito, tingnan mo, number 1, ito ka. Number 2, ito. Number 3, ito. Bibilangan mo ba siya ng mali niya? O tutulungan mo siya makabangon? Tandaan mo, mas nagkakaroon ka ng mabuting impact sa puso ng tao sa pamamagitan ng iyong mercy at tulong sa kanya. Kaibigan, guard your influence. Paano? Be the salt. Alam mo, nung nagkaroon ng alitan sa pagitan ng mga pastol ni Abraham at ng mga pastol ni Lot, pwede namang igiit ni Abraham na siya ang dapat masunod kasi siya yung mas matanda eh. Siya yung mas mataas sa pamilya. Pero pinili niya maging mapagbigay. Hinayaan niyang mamili muna si Lot. At kung ano ang hindi mapipili ni Lot, yun yung sa kanya. E minsan, di ba, iba tayo, no? Siyempre, pipiliin natin yung pinakamaganda. Pero si Abraham, hindi. Sabi niya, Lot, pumili ka ng gusto mo. Saan ka? Para hindi tayo mag-away, maghiwalay tayo. Pumili ka sa mga lupain dito. At kung saan yung gusto mo, dun ka at dito ako sa kabila. Grabe, no? Napaka-generous. Bakit? Kasi hindi naman yung tiwala niya sa Diyos, hindi naman nakasalalay sa yaman ng lupa. Yung tiwala niya sa Diyos, nakasalalay sa kung sino ang Diyos. Alam niya na generous ang Diyos, alam niya na faithful ang Diyos, kaya magiging generous din siya sa iba. Alam niya na ang pagiging generous ay mas nakakapag-influence kaysa sa pagiging makasarili. Kaya kapatid, tanungin kita, ikaw ba ay handang magbigay para mapanatili ang relasyon? O kailangan palagi ikaw ang tama? Kailangan palagi ikaw ang panalo? Kailangan sa diskusyon palagi ikaw ang bida? Kaibigan ng asin ay hindi dapat makasarili. Minsan, mas mahalaga na ikaw ang matalo sa maliit na bagay. Okay lang nang matalo ka. Okay lang na sabihin niya mali ka. Okay lang yun. Kung ang kapalit naman nito ay may pagpatuloy mo ang influence mo sa buhay ng iba. Grabe, no? Ako nung ginagawa ko tong message na ito, sabi ko, Lord, hindi ko kailangan pala makipagtalo. Hindi ko pala kailangan i-prove na tama ako. Ang gagawin ko lang, pause, manalangin, and then, bahala si Lord. Grabe, no? Nakikita mo ba ang pattern sa buhay ni Abraham? Sa kanyang panalangin, sa kanyang malasakit, sa kanyang pagliligtas, at sa kanyang pagiging generous. Alam mo, si Abraham ay nagpakita ng asin mindset. Alam niya na siya ay strategic na inilagay ng Diyos para maging influence ng righteousness. Alam niya na ang pananampalataya niya ay hindi lang para sa kanyang kaligtasan, kundi para rin sa kaligtasan at kabutihan ng buong community, ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya nga tayo, kaibigan, inaako ba natin o ina-acknowledge ba natin na tayo ay salt, na tayo ay may influence, at tayo ay talagang nilagay ng Diyos sa pamilya na yan, nilagay ka ng Diyos sa trabaho na yan, nilagay ka ng Diyos diyan sa
business na yan. Para saan? Para maging influence ka sa iba. Kaya nga kung sinasabi mo, ayoko mag-share ng gospel kasi nahihiya ako, kasi baka ma-reject ako. O makikisama na lang ako sa iba kasi kung hindi, pagtatawanan nila ako. Kahit alam ko mali yung ginagawa nila, pagbibigyan ko na lang, makikisama na lang ako. Kaibigan, gay ka ng Diyos dyan na may purpose. Hindi yan aksidente. Kaya be the salt. Kahit nasaan ka, kung saan ka itinanim ng Diyos, doon ka maging asin. Pangalawa, be the light. Hindi ka lang asin. Ikaw ay ilaw din. Basahin natin yung Matthew 5:14-16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang tao nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Alam mo kung ano nakakagulat dito, kaibigan? Noong ang Panginoong Hesus ay nangangaral, sinabi niya sa John 8:12. Sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ano ang kiniklaim ng Panginoong Hesus patungkol sa kanyang sarili? Ang linaw, sabi, siya daw ang liwanag. Ito mismo ang kanyang pagkakakilanlan. Siya yung ilaw. Siya ang liwanag ng katotohanan. Siya ang liwanag ng pag-asa. Siya ang liwanag ng kaligtasan. Kaya kaibigan, kung ikaw hindi mo alam yung gagawin mo sa buhay mo, o ikaw ay litong-lito na, ang daming challenges, ang daming trials, ang daming mong pinagdadaanan, hindi mo alam ang gagawin mo, lapit ka sa Panginoon dahil siya yung liwanag. Siya yung paliliwanagin niya yung lahat sa iyo, bibigyan ka niya ng wisdom, tutulungan ka niya maintindihan yung Bible. Bakit? Siya kasi yung light. Pero tingnan mo, sa talatang binasa natin sa Matthew chapter 5, hindi lang niya sinabi na siya ang ilaw, sinabi niya sa kanyang mga alagad, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Grabe. Again, hindi niya sinabi na maging ilaw sana kayo. Hindi rin niya sinabi, balang araw baka maging ilaw kayo. No. Ang sabi niya, kayo ang ilaw. Ang ibig sabihin nito, ito ay isang declaration. Ito ay isang katotohanan. Isang identity na binigay ng Diyos sa iyo. Pero paano yan, Kuya Mike? Ako nga mismo, hirap na hirap sa sarili kong buhay. Parang hindi nga ako qualified maging ilaw. Kapatid, totoo, hindi tayo ang pinanggagalingan ng liwanag. Hindi natin kaya magliwanag gamit ang sarili lang nating galing o kabutihan. Ang totoo, tayo ay parang buwan. Wala tayong sariling liwanag. Pero kapag ang buwan ay humarap sa araw, ito ay nagniningning sa gabi. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus, ikaw yung ilaw, kayo yung ilaw. Kasi kapag humarap tayo sa Diyos, humarap tayo sa Panginoong Hesus, nagniningning tayo, nagre-reflect tayo. Ang ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ang araw, tayo yung buwan. At habang tayo ay nakaharap, sumusunod at nananahan sa Panginoong Hesus, ay ang liwanag niya ay nasasalamin o nagre-reflect sa atin. Ngunit ito yung problema. Maraming Kristiyano ngayon nagtatago ng liwanag. Hindi dahil wala silang liwanag, kundi dahil pinipili nilang itago ito sa ilalim ng banga. At ang sabi mismo ng Panginoong Hesus, walang tao nagsisindi ng ilaw pagkatapos itatago lang ito. Hindi, di ba? Kasi may purpose ang ilaw para magpaliwanag sa iba, magpaliwanag ng kapaligiran. Kaibigan, ng ilaw ay hindi para ikubli, hindi ito para sa sarili lang. Ito ay para i-display upang makita. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, may mga bahagi ba ng buhay mo na pinapatay mo yung liwanag ng Diyos sa iyo? Baka sa school, kung ikaw ay estudyante, kung ikaw ay nagtatrabaho doon, tahimik kang Kristiyano, hindi mo maipagtapat na naniniwala ka sa Panginoong Hesus. Baka doon sa trabaho mo, natatakot kang mag-pray bago kumain kasi baka pagtawanan ka. Baka sa pamilya mo, hindi mo mailabas ang liwanag kasi iniisip mong di ka pa ganun kabait. O natatakot kang ibahagi ang gospel kasi iniisip mo, mare-reject ka kaya tinatago mo na lang. Kaibigan, tanda mo ito. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong ilaw. Ang Diyos ay naghahanap ng taong handang magliwanag. Hindi ine-expect ng Diyos na magiging perfect ka, magaling kang mag-share ng gospel. Ang ine-expect lang niya sa'yo, magliwanag ka, gawin mo, sumunod ka. Ipakita mo na ikaw ang liwanag doon sa marketplace. Maraming tao nangangailangan ng pag-asa. Maraming tao ang nadapa. Maraming tao naligaw, nasaktan dahil sa maling desisyon na kadalasan, hindi naman kasi kalooban ng Diyos. Kaibigan, sila ang nangangailangan ng pag-asa. Nangangailangan sila ng hope. Na kapag nakita nila na ikaw din, dati miserable sa kadiliman,
at ngayon nagkaroon ka ng pag-asa dahil nasa iyo na ang Panginoong Hesus, naku, matututo sila na magkaroon din ng pagtitiwala sa Diyos dahil sa buhay mo na pinapakita mo sa kanila, na pinaliliwanag mo. Kaibigan, tandaan mo ito, ang ilaw ay hindi kailangan sumigaw para makita. Kailangan lang nito manatiling nakabukas. Hindi mo kailangang i-post lahat ng ginagawa mo sa social media. Hindi mo kailangan mag-microphone o mag-megaphone. Pero kung totoo na nagniningning ka sa kabutihan, sa katotohanan, kahit pa yung iba, yung mga report nila, dinodoktor, ikaw nananatili kang tapat, hindi mo kailangan mag-megaphone para sabihin, ako, Christian ako, maniwala kayo sa akin. Hindi. Makikita yun sa gawa mo. Magniningning yung ginagawa mo. Pag nakikita nila yung pagmamahal mo, walang kondisyon, mabilis kang magpatawad, dahil sa pagmamahal mo, nakikita nila yung pagtulong mo sa iba, pagmamalasakit mo sa iba, hindi mo kailangang i-post sa social media na ako ay mabuting tao. Hindi. Magliliwanag ka sa mga tao na nakakita. At kapag nakita ng iba, ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ikaw ang paparangalan, kundi ang Diyos. Kaibigan, kapag nakikita ka ng pamilya mo, napaparangalan ba ang Diyos? Kapag kasama ka ng kaibigan mo, naisip ba nilang, merong Diyos na buhay at mabuti itong taong ito? Kapag naririnig ka ng anak mo mag-pray, mararamdaman ba niyang may liwanag sa pananalig mo? So, paano nga ba tayo magiging ilaw sa praktikal na paraan? Kung ikaw ay nagtuturo ng Sunday School, nagsishare sa Bible study, o nagpa-facilitate sa isang D group, ay nagliliwanag ka ba? Kapag tapat kang nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi mo lang tinutulungan silang maintindihan ang Bible. Tinuturo mo rin sa kanila ang daan patungo sa liwanag. Kaya kung ikaw ay nagbabahagi ngayon, huwag mo isipin na maliit yung ginagawa mo. Hindi mo alam, yung batang tinuturuan mo sa Sunday School, balang araw magiging pastor pala siya. Yung kabataang tinutulungan mong magdesisyon ng tama ay magiging ilaw sa sarili niyang pamilya. Alam mo, ang bawat pagtuturo, paggagabay mo, kaibigan, ay liwanag yan sa iba. Kapag ikaw ay involved sa youth ministry at tinuturuan mong pumili ng tamang kaibigan, o sinasabihan mong huwag pumasok sa maling relasyon, o hinihimok mong unahin ang Diyos bago ang career, alam mo kaibigan, liwanag yan para sa Kanya. Dahil hindi nila yan maririnig sa TikTok, hindi nila yan maririnig sa barkada o sa kung saan-saan. Pero dahil ikaw ay naroon, may isang boses na nagsasabi sa kanila, anak, ito ang tamang daan. Kaya nga, ang panawagan sa atin, humanap tayo ng mga tao na mas bata sa atin at i-mentor natin sila. Maging ilaw tayo sa kanila. Ganon din sa mga bagong member ng simbahan. Kapag may lumapit sa iyo at nagtatanong, ano ba ibig sabihin ng sumunod kay Jesus? At sinagot mo sila na may kababaang loob at pagmamahal, kapag tinulungan mo silang unawain ang pananampalataya, hindi lang sa ulo, kundi sa puso at sa gawa, alam mo, nagliliwanag ka. At lalo na kapag ikaw ay may dinidisciple, isang kapatid na bagong Kristiyano, nakasama mo, nagbabasa ng Bible, pinagpipray mo siya, weekly, nagmi-meeting kayo, nag-accountability kayo, tinuturuan mong manalangin at magtiwala. Alam mo, yan ang isa sa pinakamatibay na anyo ng pagiging ilaw. Alam mo, hindi lang sa formal teaching tayo nagliliwanag, kundi pati sa araw-araw na usapan. May pagkakataon tayong magbigay ng liwanag. Kapag may kaibigan ka nagsasabing, kasi sabi sa culture natin, okay lang naman to eh. Tapos malumanay mong sinasabi, alam mo, ang sabi sa salita ng Diyos ay ganito. Hindi mo sila pinipilit, pero pinapasok mo ang katotohanan ng liwanag ng salita ng Diyos. Kapag may kausap ka, nalilito tungkol sa morality, tungkol sa identity, at sa halip na sumabay ka sa uso, tinuturo mo kung anong sinasabi ng banal na kasulatan bilang standard ng tama at mali. Grabe, pag ganito yung ginagawa mo, nagliliwanag ka. Kapag may isang taong humarap sa matinding desisyon, relasyon, trabaho, paglipat, pagbitaw, o imbis na opinion mo ang ibigay, ang itinuturo mo yung principle sa Bible, nako, alam mo, nagiging liwanag ka sa kanila. Pag sinasabi mo, alamin natin ang kalooban ng Diyos, kapatid, yan ang pagliliwanag mo. At higit sa lahat, nagiging ilaw tayo kapag pinapakita natin ang kabutihan ng Diyos. Kapag may taong hindi makita yung halaga niya sa sarili niya, tapos pinapaalala mong nilikha siya ng Diyos, kapatid, meron kang purpose, ikaw ay nilikha sa imahe ng Diyos, alam mo, nagliliwanag ka sa Kanya. Kapag nag-e-encourage ka sa Kanya, base sa kung anong sinabi ng Diyos. Bakit? Kasi ang ilaw ay nakikita sa'yo.
Kapag may taong bagsak na bagsak, puro kabiguan ang nakikita sa buhay niya, at ikaw yung nagsasabi, kaibigan, hindi pa tapos ang Diyos. Kaya kaya pa niya tayong itayo muli. Alam mo, ikaw ang liwanag sa paningin niya. Si J.P. Moreland ay nagsimula bilang isang napakatalinong estudyante ng chemistry at kalaunan kumuha ng PhD sa philosophy sa University of Southern California. Alam ang mundo ng academy, lalo na sa Amerika, alam mo, isa ito sa pinakamahirap pasukin kung Kristiyano ka. Para bang sinasabi doon sa school na yon, kung may pananampalataya ka, itago mo na lang. Maging professor ka muna bago mo sabihin yung faith mo. Ang pagiging Kristiyano mo ay pangalawa lang. At kung maaari, huwag mo ipakita na Kristiyano ka. Kaibigan, ganun dun sa mga eskwelahan na yon. Maraming Christian professors ang bumigay sa pressure na yon. Tahimik na lang sila. Hiwalay yung kanilang pananampalataya sa kanilang pagtuturo. Nag-iingat sila para huwag masabing masyadong relihiyoso. Pero si J.P. Moreland, iba yung naging desisyon niya na magsimula siya maging professor sa philosophy. Pwede sana niyang itago ang kanyang pananampalataya. Pwede niyang ituro ang philosophy katulad ng mga secular na guro at hindi na lang banggitin ang pangalan ng Panginoong Yesus. Mas safe sana yon. Mas komportable sana siya. Walang hassle. Pero alam mo ginawa niya? Pinili niya ang mas delikadong daan. Pinili niyang ipakita yung kanyang pananampalataya. Sinabi at ipinaglaban niya ang Kristiyanong pananampalataya. Very bold siya. Sinabi niya na ang pag-asa nating lahat ay nag-uugat lang sa Panginoong Yesus. Kung ito ay patungkol sa ating kaluluwa, patungkol sa ating moralidad, patungkol sa katotohanan na kailangan nating malaman, ang dapat nating lapitan ay ang Panginoong Yesus at ang kanyang kasulatan. At sa harap ng maraming estudyante sa university na yon, sa mga pampublikong debate, hindi lang generic na Diyos yung pinaglaban niya, hindi lang higher power, kundi talagang totoong ipinahayag niya na ang Panginoong Yesus ang Lord, na ang Panginoong Yesus ang Savior. Sa higit 40 taon ng kanyang pagtuturo sa Biola University, libo-libong estudyante ang dumaan sa kanyang klase. At alam niyo, sinasabi ng marami, hindi lang siya nagturo ng philosophy, kundi itinuro niya kung paano mag-isip bilang isang Kristiyano. Nakita ng mga estudyante na pwede palang pagsamahin ang matalino na utak at ang tapat na puso sa Diyos. Totoo naman yun. Pwede yun. At alam mo kung anong resulta ng kanyang ilaw na hindi niya itinago? Nakapag-train siya ng buong henerasyon ng mga Kristiyanong thinkers. Marami sa kanyang estudyante ngayon, mga professor, pastor, at leader na rin ng simbahan sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya makikita natin mga kapatid, na dahil hindi niya itinago yung kanyang liwanag, pinalakas niya yung Christian community. Pinalakas niya yung Christian apologetics na ipakita na may matibay na pundasyon ang kanyang pananampalataya. At napakilala sa mga hindi naniniwala na ang Kristyanismo ay may sagot sa pinakamahirap na tanong ng buhay. Kaya nga ito yung hamon. Kung si J.P. Moreland ay hindi natakot magliwanag sa gitna ng mundo ng academy, isa sa pinakamadilim na lugar pagdating sa pananampalataya, ay paano pa kaya tayo? Ikaw kapatid, handa ka bang ipakita ang liwanag mo sa trabaho mo? Kahit na hindi uso, kahit hindi yan trending, handa ka bang ipakita ang liwanag mo sa family mo? Kahit ikaw lang ang Kristiyano sa bahay nyo, sabi mo, lahat iba pananampalataya, ako lang ang Kristiyano. Nawang tanong, kaya mo bang ilabas yung liwanag na yan sa kanila? Handa ka bang ipakita ang liwanag mo sa klase mo, kahit pagtawanan ka ng mga kaklase mo? So paano ba natin babantayan yung ating influence sa ibang tao? Una, be the salt. At pangalawa, be the light. At pangatlo, glorify God. So basahin natin yung Matthew 5:16. Ganon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Ang ganda ng talata na ito dahil dito na binigay ng Diyos ang dahilan kung bakit natin babantayan yung ating influence. Kung bakit tayo magiging asin at ilaw sa iba. Ang purpose daw ay, ano daw yung purpose? Paliliwanagin natin yung ating ilaw, hindi lang para makita ang mabuting gawa natin, kundi para papurihan ang ating Ama na nasa langit. Hindi sinabi ni Lord na upang makita nila ang inyong mabubuting gawa
at hangaan kayo. Naku, hindi doon nagtapos yung verse. Hindi rin niya sinabi, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at palakpakan kayo ng mga tao. Naku, hindi yun ang sinabi. Ang sabi niya, at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Na-realize ko, may pagkakataon na pumapasok sa isip ko na gagawa ako ng vlog sa YouTube para dumami ang hahanga sa akin at magiging popular ako. Pero by God's grace, ay pinaalala sa akin ng Diyos na ang bida sa aking video vlogs ay siya at hindi ako. Na hindi ako gagawa ng kahit anong bagay na ang mapapapurihan ay ako. Sa pamilya, sa trabaho, sa ministry, ang lahat ng achievements ay sa Diyos. Dahil hindi ko kaya magpakabuti, hindi ko kaya magmahal, hindi ko kaya magtiyaga na mag-disciple at mag-mentor kasi busy din ako at ang dami kong kailangan gawin. Pero ang Diyos ang naglalagay sa puso ko ng pagmamahal sa iba. Ang Diyos ang naglalagay sa puso ko ng pagmamalasakit sa iba. Minsan parang inisip ko na lang na ang dami kong gagawin, Lord. Kailangan ko ba gawin ito? Kailangan ko ba gawin yan? Pero alam mo, ang Diyos naglalagay sa puso ko. Hindi ako yon. Nilalagay niya sa puso ko yung compassion. Mike, ang daming dapat abutin. Ang daming dapat makakilala sa Diyos. Ang daming dapat i-disciple. Mas importante ba yung ginagawa mo ngayon kaysa dito? Alam niyo, self-centered ako pero ang Diyos ang naglalagay ng desire sa puso ko na unahin ng iba kaysa sa agenda ko. Kaya kaibigan, ang ibig sabihin, hindi ikaw ang bida sa mga mabubuting ginagawa mo. Kahit yung desire mo, ang Diyos ang naglagay niyan sa puso mo. Kahit yung faith mo, ang Diyos ang naglagay niyan sa iyo. Ang Diyos ang bida. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para sa spotlight, kundi para salaminin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Para makita ng tao ay hindi ang galing natin, kundi ang kabutihan ng Diyos. Tanungin kita kapatid, kapag tumulong ka, sino ang gusto mong mapansin? Ikaw o ang Diyos? Kapag nagbigay ka, gusto mo ba mapuri ka o mapuri si Lord? Kapag naglingkod ka, gusto mo bang maalala ang pangalan mo o maalala nila na tapat ang Diyos? Kaibigan, ito yung katotohanan. Kung tayo ay wala kay Kristo, ordinary lang tayo. Kahit anong galing nating pumorma, kahit anong ganda ng kotse mo, kahit anong talino mo at galing magsalita, hindi lalabas dyan yung kagandahan ng Diyos kung ginagawa mo yan para purihin at hangaan ka ng tao. Pero kapag ang liwanag ng Panginoong Hesus ang hinahayaan mo na makita sa buhay mo, alam mo, nagiging meaningful ang buhay natin. At ang lahat na nakatingin ay ang mapapansin nila ay ang Diyos at hindi tayo. Kaibigan, sa pamilya mo, nakikita ba nila ang Diyos sa buhay mo o ikaw lang ang nakikita nila? Sa trabaho mo, kapag sinabi nilang ang sipag mo, nakikita ba nila na si Lord talaga ang dahilan ng sipag mo? Very vocal ka ba na ginagawa mo yung ginagawa mo para sa Diyos? Kasi pwede ka naman maging masipag, pero hindi mo naman ginagawa ito para sa Diyos, kundi ginagawa mo ito para sa sarili, para sa pamilya, o para sa paghanga ng mga tao, o para sa pagtaas ng estado, o para masabi na magaling ka. Kaibigan, hindi yan yung pagpapailaw na makikita ang Diyos sa iyo, kundi pagpapailaw mo na makita nila na, oh, ito yung glory ko, ang galing ko. Sa eskwela, kapag nag-e-excel ka, nakikita ba nila ang disiplina lang? O nakikita nilang may Diyos na nagbigay sa iyo ng wisdom? Classmate, ang galing mo ha. Naku, ako pa. Galing ko talaga eh. Tingnan natin yung pagkakaiba ng gumagawa ng mabuti para sa sarili at gumagawa ng mabuti para sa Diyos. Yung Kristiyanong para sa sarili, gumagawa ng mabuti para mapuri. Yung Kristiyanong para sa Diyos, gumagawa ng mabuti para mapapurihan ang Diyos. Yung Kristiyano na para sa sarili, naiinis kapag hindi pinasalamatan. Naku, bakit kaya ganito? No? Dami kong ginawang kabutihan. Ang ganda nung pag-serve ko. Ang ganda nung pagkanta ko sa stage. Pero wala man lang nagpasalamat. Nakakainis. Yun yung para sa sarili. Pero yung para sa Diyos, masaya kahit walang recognition. Naglilingkod siya para sa Diyos. Pero yung para sa sarili, alam mo, naglilingkod para sa spotlight. Pero yung naglilingkod para sa Diyos, naglilingkod kahit walang nakakakita. Minsan nga, sinasabi pa nila, ayoko dyan sa limelight. Gusto ko dito lang ako sa likod. Ako lang yung taga ayos ng bangko. Okay na ako doon. Ako lang yung tagapaglinis sa CR. Okay na ako doon. Ayoko na nakikita dyan sa limelight. Hindi ko yan gusto. Yun yung naglilingkod para sa Diyos. Yung naglilingkod para sa sarili, naku, kailangan leader ako.
Kailangan kilalanin ako ng marami. Kailangan mataas ang posisyon ko. Pero yung naglilingkod para sa Diyos, okay lang. Kahit wala akong posisyon. Yung iba, pag naglilingkod sa sarili, kapatid, pwede bang tumulong ka, magbuhat para dito? Ay naku, hindi pwede sa akin yan. So yun yung naglilingkod para sa sarili. Gusto ang pangalan niya ang maalala. Pero yung naglilingkod para sa Diyos, gusto ang pangalan ni Jesus ang maitaas. Kaibigan, saan ka dito sa dalawa? Naglilingkod para sa sarili o naglilingkod para sa Diyos? Ang Kristiyanong gumagawa para sa sarili, gumagawa ng mabuti para mapuri. Samantalang ang Kristiyanong para sa Diyos, gumagawa para mapurihan ng Diyos. Kaibigan, saan ka dito? Ang Kristiyanong gumagawa para sa sarili, nako, miserable. Pero ang Kristiyanong gumagawa para sa Diyos, merong joy, merong satisfaction. Kung ang buhay mo nakatuon sa Diyos, kahit hindi ka mapansin, masaya ka kasi alam mong siya ang napaparangalan. Basahin natin yung 1 Corinthians 10:31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaibigan, lahat ng ginagawa natin, kahit simpleng bagay, dapat ito ay magbibigay ng papuri sa Diyos. Kaya kapatid, ito yung hamon. Huwag mo sayangin ang liwanag para sa sarili mong papuri. Ibigay mo lahat ng glory kay Lord dahil siya lang ang karapat-dapat. Kaya nga, ang hirap nito kasi ang kultura natin ngayon, lalo na sa panahon ng social media, puro patungkol sa sarili. Dito, uso ang personal branding. Uso ang self-promotion. Parang lahat tayo may sariling marketing department. Nagpo-post tayo sa mga tagumpay, mga mabubuting gawa, mga charitable acts. At hinihintay natin yung mga likes, hinihintay natin yung mga comments, hinihintay natin yung papuri ng tao. Pero kaibigan, iba ang calling ng Panginoong Hesus. Sabi niya, gawin natin ang mabuting gawa in such a way na siya ang mapapapurihan. Ibig sabihin, ang liwanag na dala natin ay hindi para sa sariling pangalan, kundi para sa Diyos na source ng lahat ng mabubuting bagay. Tandaan mo ito. Wala kang magagawang mabuti na may malinis na motibo at puso kung hindi ang Diyos ang mag-e-empower sa'yo. Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil na-experience ko ito mismo sa buhay ko. May isang pagkakataon ng asawa ko habang nag-share siya sa kanyang mga kasamahan nila sa D-group. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi naging gracious siya sa akin sa pamamagitan ng asawa ko. Hindi niya sinabing naging gracious ako sa kanya, kundi sinabi niya, naging gracious ang Diyos sa kanya. Alam mo kung ano na-realize ko? Hindi dahil ang galing ko, kundi dahil yung grace na naramdaman niya ay hindi ko sariling lakas, kundi ang Diyos na kumikilos sa buhay ko. Kasi sa totoo lang, kung ako lang may mga araw na ayoko talagang mag-forgive. Madali ba mag-forgive? Hindi, di ba? Pero kung wala yung grace ng Diyos, ang hirap. Kaya nga, hindi ko masasabi na ako yung nag-forgive. Ang nag-forgive ang Diyos. Naging instrument lang ako. Kaya nga, araw-araw, humihiling ako sa Diyos, Lord, tulungan niyo po ako na mabuhay ngayong araw na ito na nakakapagbigay ng glory sa inyo. At kapag nagawa ko magpatawad, hindi dahil malakas ako, kundi dahil tapat ang Diyos. Dininig niya yung prayer ko na magbigay ako ng grace. Pero hindi ako perfect. May mga pagkakataon din na nasasaktan ko yung asawa ko. At doon ko nakikita yung kabutihan ng Diyos. Kasi siya man, natututo rin siya maging gracious sa akin. Hindi dahil malakas yung willpower niya, kundi dahil siya man ay inaabot ng grace ng Diyos. Kaya kapag nagkakasakitan kami at natututo magpatawad, naku, ang glory hindi sa amin napupunta, kundi sa Diyos na nagtuturo at nagpapalakas sa amin. Imagine mo, noong 3 siglo, sa gitna ng imperyo ng Roma, biglang sumiklab ang isang nakakamatay na salot. Ito ay uri ng salot na pumatay halos sa isang buong syudad. Ang mga tao nilalagnat, dinudugo, sumusuka, at unti-unti namamatay. At ang nakakatakot pa, wala silang alam kung saan ito galing o paano ito mapipigilan. Ang alam lang nila, mabilis at tiyak ang kamatayan nila kapag nahawa sila. At habang kumakalat yung sakit, kumakalat yung takot, yung mga pagano, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, mga nanay, tatay, anak, iniiwan ang mga mahal nila sa buhay na may sakit para mailigtas yung sarili nila. Imagine mo, parang nung pandemic, parang nung COVID, parang halos ayaw mo dumikit sa ibang tao eh. Paano pa kaya kung nandun sila sa ospital? Nung panahon na yon, grabe.
Iniiwan lang nila yung nanay nila may sakit, tatay nila may sakit, kapatid nila may sakit, anak nila may sakit. Iiwanan nila yan, tatakbo na sila palabas sa city. Kahit ang mga pari sa kanilang mga templo, tumatakbo, naghahanap ng kaligtasan sa ibang lugar. Wala ni isa ang gustong lumapit sa mga may sakit. Pero imagine mo ito, may isang grupo na iba yung ginawa. Sila, ang mga Kristiyano. Mga kapatid, ito ang mga Kristiyanong minamaliit. Mga Kristiyanong kinukutya, pinipersecute, hinuhuli, pinaparusahan, pinapadala sa mga lions den, pinapakain sa leon, sinusunog sila ng buhay dahil naniniwala sila sa Panginoong Hesus. Pero nang dumating ang salot, hindi sila tumakbo, hindi sila nagtago. Sila ay nanatili. At hindi lang sila nanatili, sila ay lumapit sa mga may sakit. Sila ang nagbigay ng tubig. Sila ang naghugas ng sugat. Sila ang naglibing sa mga bangkay na wala nang gustong lumapit. At hindi lang nila inalagaan ng mga kapwa nila, mananampalataya. Inalagaan din nila yung mga pagano, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Ang mismo mga taong minsan ay nanguusig at nang-aapi sa kanila, yun pa yung tinulungan nila. Bakit nila ginawa yun? Hindi para sa paghanga ng ibang tao, hindi para sa politika. Ginawa nila yon dahil sa pagmamahal na nanggagaling lamang sa pagkakakilala nila sa Panginoong Hesus. Oo, may ilan sa kanila na nahawa. Oo, may ilan sa kanila na namatay. Pero namatay sila ng iba ang dating. Namatay sila na may kapayapaan. Namatay sila na may awit sa labi. Namatay sila na may pag-asa. At alam mo kapatid, napansin sila ng tao. Ang mismong emperador noon, si Julian, na tinatawag na the apostate, isang matinding kaaway ng Christianity. Alam mo, napilitan siya umamin. Galit na galit siya. Kasi sabi niya, ang mga taga-Galilee na ito, yun ang tawag niya sa mga Kristiyano kasi, yung Galileano, hindi lang inalagaan ng sarili nilang mahihirap, kundi pati ang amin. At dahil dito, napapahiya kami. Isipin niyo yung kaibigan. Mismong kaaway ng gospel ang nagsabi, mas mahusay silang magmahal, mas mahusay silang maglingkod, mas mahusay silang mabuhay at mamatay nang hindi kayang ipaliwanag ng mundo. At ano nangyari? Ang mga tao ay nagsimulang magtanong, anong klaseng Diyos ang nagtutulak ng ganitong uri ng pagmamahal? Anong klaseng tagapagligtas ang nagbibigay ng ganitong uri ng tapang? Sino itong Jesus na nagpapanatili sa kanila kapag ang lahat ay buna pero sila nandyan pa rin? At maraming naniwala, hindi lang dahil sa sinabi ng mga Kristiyano, kundi dahil sa kung paano sila namuhay. Namuhay sila na nagbigay ng glory sa Diyos. At sa huli, nakita ng tao ang kanilang mabubuting gawa at ang Diyos Ama sa langit ang siyang nag-glorify. Kaibigan, yun yung purpose. Kung bakit kailangan nating ingatan yung influence natin para dumating yung point na yung mga tao nakapaligid sa atin, makita nila na iba ka. Iba ka magmahal, iba ka magpasensya, iba ka tumulong, at mapapahiya sila na ito yung taong inaakusahan ko, ito yung taong pinipersecute ko, ito yung taong minamaltrato ko, pero ganito pa rin siya mag-respond sa akin. Kaibigan, ang glory ay mapupunta sa Diyos. Yun yung purpose ng buhay natin. Tayo ay influence. Kaya nga, ito yung kailangang ingatan natin. Ito yung ibig sabihin ng Matthew 5:16 na hindi natin dapat itago yung ating ilaw. Ito ang buhay na hindi nakatali sa sarili, kundi nakaturo pabalik sa Diyos. Kaibigan, kung napapanood mo ito ngayon, marahil kinakausap ka ng Diyos. Siguro matagal ka na nagsisikap magpakabuti, pero ramdam mo pa rin yung dilim. Siguro nakikita mo na wala talagang tunay na liwanag kung wala ang Panginoong Hesus sa'yo. Kaibigan, tama ka. Ito na yung oras. Ito na yung pagkakataon para tanggapin mo ang tunay na ilaw ng buhay. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus na siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo sa krus at anyayahan mo siyang manahan sa iyong puso. Hindi ka magkakaroon ng ilaw sa iba kung wala pa siya sa buhay mo. Imbitahan mo siya. Kung nais mong maranasan ng totoong ilaw, ang Panginoong Hesus, ipahayag mo sa Kanya ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya kahit nasaan ka ngayon, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga, binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tulungan mo po ako simula ngayon, tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na po yung master ng buhay ko. Tulungan mo ako na magliwanag ka sa buhay ko. Tulungan mo ako na maging asin din
para sa aking asawa, sa aking mga anak, at sa mga tao nakapaligid sa akin. Salamat at isang araw ay makakasama kita sa langit. Amen. Kaibigan, kapag ito ay pinanalangin mo, nasaan na ang Panginoong Hesus? Nasa puso mo. Welcome sa family ng Diyos. Ngayon ay hindi ka na nag-iisa. Ang tunay na ilaw, si Kristo, ay nasa iyo na. Kung sumabay ka sa panalangin natin, bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalagana pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. At para sa ating lahat ng mga mananampalataya, ito yung paalala sa atin. Huwag mo itago yung ilaw. Huwag mo sayangin ang liwanag ng iyong influence. Gamitin mo ang buhay mo para sa glory ng Diyos. Paano? Una, be the salt. Tinawag ka para pigilan ang pagkabulok at magbigay ng lasa sa mundong walang pag-asa. Pangalawa, be the light. Tinawag ka para magbigay ng gabay, ng direksyon at ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. At pangatlo, glorify God. Ang lahat ng ating ginagawa ay para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos at hindi sa atin. Kaya kapatid, ito iiwan ko sa iyo. Ang asin na walang alat, walang silbi. Ang ilaw na tinakpan, walang epekto. Pero ang asin na totoo at ang ilaw na maliwanag ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos Ama. Nawa ay ito ang makita sa buhay natin. At sa bawat araw, masabi ng tao sa iyo, tunay nga may Diyos dahil nakita ko siya sa buhay mo. God bless po sa inyong lahat.